Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Ranky Swasi. Tungkol ito sa pag-atras ng prosecution na hindi na nila tatawagin si Atty. Zulueta Lopez bilang witness. Ito, title is Atty. Zulueta Lopez, the witness they dared not call. Pinagmayabang nila inisyuhan na ng sumpuena. Handa na si Atty. Lopez. Biglang nag-announce, wag na. Takot sila. So, bakit sila takot kay Atty. Zulueta Lopez? Meron pa akong nakikita isang witness ng prosecution. Nilista nila sa list of witnesses. But nakikita ko, pagdating ng panahon, aatras na naman yan. Hindi nila tatawagin. Sino? Yung sheriff na sinapak ni then Mayor Inday Sara noong 2011. Nasa Supreme Court na ngayon . Mataas ng posisyon, parang human resource officer doon, promoted na, Mr. Abby Andres. Yan ang mga delikadong witnesses nila. Mabuti na-realize nila si Atty. Zulueta Lopez, bigla silang umatras. Basahin ko itong post . The loudest admission of weakness in this impeachment trial is not what was said, but what was not done. After weeks of naming Atty. Zulueta Lopez as their key witness, the prosecution has suddenly stepped back, delayed, and refused to put her name on the stand. They did not withdraw her because they ran out of time. They withdrew her because they ran out of control. Ano bang initial objective nila? Bakit nila isinama? Siguro, baka ma-pressure nila na tinakot ba? Ito, speculation ko lang opinion ko lang ito. Speculation nila na matakot, ma-bribe o whatsoever na magsalita si Atty. Zulueta Lopez versus kay BP Sara. But it appears na palaban si Atty. Zulueta Lopez. Nung bigla siyang nagbisita sa Senado last week, sabi niya, prepare for Typhoon Inday. Yung pala, handa na siyang magtestigo at magsasalita. Nako, ang sarap sanang panuorin, kung itinuloy ng prosecution na magsalita si Atty. Zulueta Lopez. Akala nila siguro is, di ba nung na-cite in contempt siya, umiiyak, nagkasakit, mga ganun. Akala nila ganun. Wala na, tumapang na, nasugatan na. Palaban na si Atty. Zulueta Lopez. Hindi nyo na kayang takutin. They hope to twist her words, paint her as a reluctant insider, and use her to validate their edited version of events. But they know the truth. She was there. She knows the full context. She knows the statement began with, if I die. Yan. She knows there was no contract, no payment, no named hitman, only fear, pressure, and threats against her principal. If they call her, she will not give them the confession they want. She will give them facts. She will explain why those words were spoken, what they truly meant, and expose how prosecution has cut and twisted them to fit a political narrative. Worst, she will confirm the very gaps and inconsistencies senators already flagged in their documents. So they choose silence instead. They choose to hide the one person who knows the full story because her testimony would not strengthen their case. It would dismantle it. This is not how justice works. You do not run from the witness who knows the truth. You run from them only when you know your own story
cannot stand up scrutiny. If your case is solid, why fear the one who was there? Oo nga. Oh, speaking of dating Sheriff Andres Abe, nakikita ko yan. Nagpahayag na siya na bakit nyo pa ako guguluhin? Huwag nyo na akong isama dyan. Nananahimik na ako. Ganon ang initial reaction ni Mr. Andres, Abe Andres nung na-publish yung pangalan niya. Mayroong nagsalita na spokesperson ata ng House Prosecution Panel na pwede nilang isubpuena si Mr. Abe Andres para mapilitang magsalita. Nako, another na naman yan. Another malaking pagkakamali nila kung pilitin nilang magsalita si Mr. Abe Andres. Bakit? Kung ako si Mr. Abe Andres, matagal nang nangyari yun eh. Ngayon, maganda na, bakit ko ilalagay ang sarili ko sa limelight na alam ko na napaka-popular si BP Sara, front runner, nangunguna sa mga surveys, nangunguna sa mga satisfaction, trust rating. Bakit ako magsasalita ng masama laban sa Vice Presidente? Kasi ang objective ng prosecution, ipakita nila through kay Mr. Abe Andres na violente si BP Sara. Nagkakamali sila. Dahil mautak, marunong na rin, natuto na sa buhay. Sa tingin ko lang ito, observation ko lang o opinion, wala silang makukuhang maganda kay Mr. Abe Andres. Pag cross-examine siya ng defense, yan na, lalabas na mas papabor kay BP Sara ang kanyang magiging payag pag cross-examine niya. Kaya, dalawang witnesses na kinakatakutan ng prosecution, Attorney Zulwayca Lopez and Mr. Abe Andres. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tira. Panoorin nyo ang video na ito. Naanak ko dire sa Banlay ni Christine Matignaw nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni siya ang natabangan og yero, ug muna ni ang pulihanan sa yero nga gitabang. So gatuluan na gyud. Og mao na ni ang yero nga gitabang nga ilang iatop unta pero nagaulan namang gyud. So karon na ni kung muundang ang ulan. So napulo ni kabuok nga di 8 kataas. So ang ilang higdaanan basa na gyud kaayo. So daghan na gid kaayo nga tulo. Salamat sa Ginoo nga natagaan ni Jud og sin o karon mailisan na jud mo ang amo ang atop ni gulong sa ulan amo ni ilisan karon. Salamat jud kay sa Ginoo nga naa namin iatop. So nagatulo na gyud. Oo, so nagatulo na gyud ang ilang atop. Iyo sa naghatag ani sa amo ang dako na kay tabang sa amo nga
Dili na may mabasa. Mabasa. Kay pati amo ang gitamakan diri oh. Basa na din kayo pero kaog na mo ni karon diri ko basa na gid kaayo. Di na ni mabasa. Oo. Salamat gid kayo sa Ginoo. Salamat kaayo.